Diyos. Hallelujah, Lord Jesus. Panginoon, alam po namin na kayo po ay tapat at mabuti, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, sa aming buhay, alam namin na hindi po kayo nagkulang, Panginoon. Laging sapat, Panginoon, at laging tapat, Panginoon, ang inyong pagmamahal. Lord, nandito kami ngayon, Panginoon, at ibibigay namin ang para sa iyo. Thank you, Jesus. Sabay-sabay po tayo. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay madilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang naawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang,
Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-isa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ng aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-isa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-isa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-isa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-isa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-isa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Let's all sing. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-isa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Katakilaan mo. Hallelujah. Sige po, malakas na palakpak sa Diyos na buhay. We worship you, Lord. We bless your name, O Father God. We welcome you in this place, O Father, O Holy Spirit. Hallelujah. Dakilang Diyos, banal at mapagpala, tunay po na wala po kaming isisigaw maliban po sa iyong dakilang pangalan, ang pangalang Panginoong Hesukristo. Nag-iisa ka pong Diyos, nag-iisa ka pong aming tagapagligtas, Panginoon. At patuloy ka po namin pinupuri at pinasasalamatan, Panginoon, sa inyo pong kabutihan sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. At higit sa lahat, Lord, salamat, Lord, sa pagkakataong ito na dinako niyo po ang aming mga panyapa. Nagising kami ng maayos kaninang umaga upang makarating sa bulwagang ito, upang sama-sama kami, Panginoon, magbalik ng papuri, pagsamba at pasasalamat sa iyo, aming dakilang Diyos. Ano man bahid karamihan, Panginoon, na nakikita niyo po sa amin, kami po ay patuloy po na humingi po ng tawad at patuloy mo kami, Panginoon, na linisin. Nang sa gayon, Panginoon, malaya pong makapasok
ang bawat salita na aming pong pag-uusapan sa oras na ito na siyang tunay po na nagbabago po ng aming mga buhay, Panginoon. Salamat po sa iyong kabutihan, salamat sa iyong habag at pagmamahal sa bawat isa sa amin. Lord, sa iyo namin itinitiwala ang gawaing ito. Kung may mga kapatid man kami, Panginoon, na dumako sa lugar na ito, mayroon po silang mga bitbit, Panginoon, na pinagdadaanan sa kanilang buhay, kami po'y nananampalataya at itinataas namin sa iyo, Panginoon, na hindi maaagaw ng anumang gawa ng kaaway ang mga salita mo na may papahayag sa aming kalagitnaan, sapagkat tunay, Panginoon, ang lugar na ito ay lugar na kung saan ikaw po ay tinataas at walang gawa ng kaaway ang makakatuloy sa bulwagang ito sa pangalan ni Jesus. Ang apat na sulok ng lugar na ito ay pinananahanan, Panginoon, ang iyong mga anghel na siyang nagbabantay, siyang mga lingkod, Panginoon, na sumasamba sa nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, sapagkat tunay, O Diyos, na ikaw lamang ang tunay po naming sinasandalan. Ikaw ang aming bato, ikaw ang aming rock of our salvation, Panginoon, our refuge, Panginoon, and our strength. Kaya Lord, maraming salamat po. Sa iyo po namin tinitiwala ang gawain ito at patuloy po ang tagumpay ay aangkinin po namin sapagkat ang Diyos namin ay matagumpay noon, ngayon at magpakailanman. Sa iyo po ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi po ng Amen and Amen. Praise the Lord. Good morning po sa bawat isa. Batiin po natin ang katabi natin ng good morning po. Amen. So purihin po ang Panginoon sa oras na ito dahil nandito na naman po tayo upang patuloy po na mag-aral po ng salita ng Panginoon. Praise the Lord. So ngayon po ay ikalawang linggo po ng buwan po ng August po at patuloy po tayo na nag-aaral po ng salita ng Panginoon patungkol po sa tema na planting the good seed. Ano po, tayo po ay nasa second month na ng third quarter po. At ang pag-uusapan natin, last time pinag-usapan po natin it's all about the call to sacrifice. Sowing or planting seed for God's glory is a sacrifice. Sapagkat mayroon talaga tayong, kung naiintindihan po natin ang konteksto po, nung pagkatawag po sa atin ng Panginoon, tinawag tayo hindi lamang para maligtas, kundi tayo po ay magpalawak po ng kaligtasang natanggap natin mula sa Panginoon. Because sabi ko nga nung nakaraan, that the heartbeat of God is to let people bring into repentance at hindi po sila po ay mapahamak. At yun po ang ating pong takbuhin, yun po ang ating pong gagawin at yun po ang ating i-embrace, the Great Commission na binigay po sa atin ng Panginoon habang siya po ay umaakyat po, ascending to heaven. Ano po? So ngayon po, tayo po ay nasa second topic na po. It's all about the seed and its power. So pag-uusapan naman po natin yung buto, saka yung kapangyarihan po nito. Ano bang mayroon sa loob ng buto na bakit tayo po ay ini-encourage po na magtanim po tayo ng mabuti pong buto po or the good seed po. So, ang isang buto po, parang naalala ko yung isang kasabihan na madalis po natin naririnig dito na minsan na i-quote din po ng Pastor Dong na lagi natin nasasabi po na kung ano ka ngayon, yun yung naging resulta ng decision mo kahapon, right? Very popular po yan. At kung ano ka magiging bukas, yun yung result ng decision mo ngayon or yung pagpili mo ngayon. Pag ilalagay mo po siya sa context po ng ating pong pinag-uusapan about planting, kung ano ka ngayon, that's the fruit of what you have planted yesterday. Okay? At kung ano ka magiging sa darating po na panahon, that is the fruit or that will be the fruit of what you are going to plant today. So sapagkat naniniwala po tayo sa prinsipyo po ng Biblia na kapag kung ano ang itinanim mo, siya din po yung aanihin mo. Kaya po, kung gusto natin mag-ani po tayo ng magagandang bagay, simulan po dapat natin magtanim ng magagandang bagay ngayon. And we cannot expect in the future ng anumang ani without planting today. So that's against the principle of the Bible. So hindi po yan. That's the nature of life. Kailangan may ginagawa ka para may pakinabangan. Para yung kasabihan po ng mga Pilipino, pag may isinusuksok ka, may madudukot ka. Pero kahit pag wala kang sinuksok pero may nadukot ka, iba na yon.
nandukot ka na ng pera ng iba. So kasalanan na po yun sa harapan ng Panginoon at sa batas po ng tao. Kaya po, ang isang buto po has a potential and has a power po to influence every aspect of our life. So yung buto, kasi titingnan po natin siya, bubuklatin po natin siya, kung bakit mayroon siyang kapangyarihan. So again, ang buto po, ang seed po, has a potential and power to influence every aspect of our lives. So pwede itong our spiritual life, maapektuhan po nito, our physical life, emotional life, financial life, or even yung tinatawag po natin social life, are all governed by the seeds that we have sown or planted in the past. Kaya nga sabi ko po sa inyo, what you are today is the fruit of what you have planted or sown yesterday. And what you are going to be in the future will be the fruit of what you are going to plant or sow today. So, ibig sabihin po, lahat ng ginagawa po natin are all governed by the seed that we are going to plant today or maybe nung nakaraan po. Kaya po, kailangan maging maingat tayo the way na tayo po ay nagtatanim. That's why, ang nilagay po natin sa tema natin is planting the good seed. So mayroon po siyang adjective po, nilagyan po natin siya para po ma-highlight kung ano ang mga itinatanim natin kapag tayo po ay nakakilala na po sa Panginoon. Hindi ho tayo magtatanim ng bad seed. We are planting the good seed. And again, babalik tayo sa basic, hindi natin kayang magtanim ng anumang kabutihan kung hindi ho tayo nakakonekta sa nag-iisang Diyos na mabuti. That is ang ating Panginoon. Kaya basically, para makapagtanim ka ng good seed, you have to always connected to the good one, the only one na mabuti po, kundi ang ating pong Panginoon. So maging yung ating pong mga anak, yung mga anak po natin, they are all affected, they are all impacted, they are all influenced. Ganun po ang nangyayari po sa kanila kung ano yung buto na itinatanim po natin ng ating po tayo bilang mga magulang na naitatanim po natin sa mga anak po natin. Naalala ko po yung nanay ko po, nung maliit pa po ako, every time po na ako po ay nagbubulakbol sa aking pong pagpasok sa paaralan, at kapag umuwi ako ng bahay, papaluin ako nanay ko, pagagalitan ako, at ang lagi kong maririnig po, sabi niya, wala kaming maipamamana sa inyo na kahit na anong pag-aari, kaya pagbutihin ninyo ang pag-aaral ninyo sapagkat yan ang magiging kayamanan ninyo. Paulit-ulit ko yung naririnig sa nanay ko. And because of that, na lagi kong every time natatama rin ako, every time na magdadahilan ako, ang lagi lang sinasabi sa akin ng nanay ko after akong paluin. Kasi magaan ang nanay ko. Lagi, during that time, talagang puro palo. Yung ganun po ang ginagawa po sa amin during that time as part of discipline po. Kaya po, yun yung lagi pong naririnig. And because of that, talagang nagkaroon po siya ng bunga sa akin. Ano po, nagkaroon siya ng bunga. Kasi yun yung itinanim ng nanay ko. And because of that, nung nagkakaisip na ako, nagkaroon po sa akin ng kalagahan yung pag-aaral. That's why wala na akong ginawa kundi bang aral. When the time na ako po ay, tawag nito, nakarating na po sa stage na nakakapag-isip na po na akong tama. Now, going back po dito sa ating pong tema, so, when the time po na ang ating Panginoon po ay nagpadala po ng baha, God sent flood during the time of Noah. So, makikita po natin, ang una po na sinabi ng Diyos, pagtapos ng baha na yon, ito yung sinabi niya, which is our verse na ngayon. Sabi dito, while the earth remains said time and harvest, cold and heat, winter and summer, and day and night shall not cease. Ito yung unang sinabi ng Panginoon nung siya po ay magpadala ng baha during the time of Noah. Sabi sa Tagalog po, hanggat naririto't buo ang daigdig, tagtanim, tag-ani, palaging sasapit, tag-araw, tag-ulan, tag-init, taglamig, ang araw at gabi hindi mapapatid. So, makikita po natin dito sa talata na to, if we are going to understand, to dig deeper, yung salita na to na binitawan po ng Panginoon, the first word or the sentence po or isang paragraph po na sinabi po ng Panginoon during the time of Noah, ito po yung nagpapakita po ng tinatawag po natin the principle
prinsipyo po siya na kailangan natin maintindihan that lahat ng ginagawa po ng Panginoon, lagi po siyang may tinatawag pong, kung mayroon pong mabuti, mayroong masama. Kung mayroon pong pagtanim, mayroong pag-ani. So makikita po natin, sabi po rito, ang isa sa major laws that God has ordained, parang binigay po ng Panginoon sa humanity to govern the earth, which is His creation. Para po mag-govern po ito is the law of the set time and the harvest. So yun po yun, the set time and the harvest. Ibig sabihin, ito yung nag-govern sa mundong ginagalawan natin. Mayroong pagtanim, mayroon din panahon ng pag-ani. Kaya kung ano ang tinatanim mo ngayon, siguradong aanihin mo sa darating na panahon. Kung hindi ka nagtatanim ngayon, wala ka ring aanihin. That's the one laws na binigay sa atin ng Panginoon right after the storm or the flood na binigay po ng Panginoon o pinadala ng Panginoon sa panahon po ni Noah. Kaya hanggang sa ngayon, ito yung nag-govern po sa atin lahat. Kapag mayroon kang ginagawa, siyempre mayroon kang bagay na mapapakinabangan. So, ang tawag dito, yung set time and harvest, sa secular, ang tawag nito is the cause, the law of the cause and effect. Tama? Sa secular, sa subject, sa klase po, meron din tinatawag the cause and the effect. So, yun po. So, or ang tinatawag din po ito, the law of sowing and reaping, na mas masyado po tayong familiar po, no? So, anuman po ang ipangalan natin sa law na to that govern the earth, na inordain po sa atin Panginoon, ano man ang ipangalan mo, ang kanyang principle remain the same. Basta pag may tinanim ka, may aanihin ka. So parang ganun po, pag tag-ulan ngayon, hindi laging tag-ulan, mayroon tag-araw. Kung gabi ngayon, hindi laging gabi, may araw. So that's the one that govern us. Sabi po doon, yun yung binigay po sa atin ng Panginoon. Now, para maintindihan po natin the power doon po sa buto po, ano ba ang kalagahan ng buto na to? What is the essence of the seed? Ito yon. Sabi rito, the seed was ordained by God as a means, pakinggan po natin, on ensuring that there would be an increase, sustainability, and multiplication. So ano ang essence? Anong kahalagaan ng buto para makita natin that there is power inside it? So sabi doon, ang buto pala ay inilagay ito ng Diyos sa kanyang pagkalikha, sa lahat po ng kanyang nilikha po, inordain ng Diyos ang reason para ma-ensure, masigurado na magkakaroon ng pag-increase, masusustain, at magkakaroon ng pag-multiply. Do you get? Yung pala yung dahilan ng buto. At mamaya makikita natin na lahat po ay pwede natin i-connect sa tinatawag po nating seed. So kaya po, ang ibig sabihin po rito, halimbawa, yung puno po, the trees were created to bear fruit, right? Yung puno na yan, yung fruit-bearing trees po na yan, nilikha yan ng Diyos para magkaroon siya ng bunga. But inside the fruit, there is a seed for another tree. You get? So, bagaman ang pagkakalikha po sa puno po ay para mamunga, pero sa loob po ng bunga niya, mayroon dun buto para po magkaroon ng panibagong puno. That is sustainability. Para masustain, not just to increase, but to sustain and magkaroon po ng multiplication. So ganun po yun. Kaya po, ang plano pala ng Diyos during the time of creation, kasi isang beses lang po naglikha ang Panginoon. Naglikha po siya ng mga puno, hindi na uli siya naglikha. So once lang po naglikha ang Panginoon, once lang po siya nagsabi, let there be light, let there be trees. So minsan lang po siya nagsabi. Why? Pagkatapos po ng pagsabi po niya, we are expecting, or ibig sabihin, yung bagay na ginawa ng Panginoon would or should begin to reproduce upang magkaroon po siya ng sustainability. So makikita po natin, ang galing po ng pag-inaral mo, ang galing po ng pagkakagawa ng Panginoon, na talagang sa kabutihan at karunungan po ng Diyos, hindi talaga niya tayo gagawing robot. Because the moment of creation, kahit hindi pa po tayo nililikha, yung humanity, uno na muna nilikha ng Diyos ng lahat ng pangangailangan natin. Pag tingnan mo ang chronological order po ng creation, the first day, the second day, hanggang the sixth day, so makikita natin, sa huli tayo nilagay ng Panginoon. Pero makikita mo, lahat ng tinanim ng Diyos, or lahat ng ginawa ng Diyos, lahat ito ay may compare mo na mayroon siyang buto. Because once lang siya gagawa.
Dahil once lang siya gagawa, kailangan, pero ang gusto ng Lord, magkaroon ng sustainability. So kaya po mayroon siyang inilalagay na buto sa bawat nilikha niya. So because of that, mayroon responsibility ngayon yung kanyang mga nilikha para mag-reproduce, para ma-fulfill yung sustainability, yung increase and multiplication na hinihingi po sa atin ng Panginoon. Kaya po mga kapatid ko po sa Panginoon, kung ikaw po ay nakakilala sa Panginoon, hindi pa pwedeng mananatili lang tayo na tayo po ay nakaupo. Because at the end of the day, wala kang malilikha. Wala kang malilikha. May buto ka na nilagay sa iyo ang Diyos, the seed of His Word, kaya ka naligtas. Yung pagkaligtas mo, hindi para lang sa iyo yan. Kailangan may lumabas kang bunga, sa bunga mo may buto doon, na pag tinanim mo, mag-create ito ng panibagong tulad mo. You get? That's why may discipleship making tayo na ginagawa. Mayroon tayong tinatawag during the time na hindi pa pauso ang G12, mayroon tayong tinatawag na Timothy. O i-Timothy mo na to, one by one. One at a time. So pinapabilis natin ang increase because malapit nang bumalik ang Panginoon. Kasi kaya naman pala ng tao nang hindi lang isa ang kanyang iti-Timothy. Kaya nagkaroon tayo ng principle na kaya natin alagaan yung 12. Kaya tayo nagkaroon ng G12, tawag natin primary 12. Kasi kaya naman pala natin mag-produce ng 3, which is the inner circle of Jesus Christ. 3 yung inner circle niya. So yung 3 na yun, mananalangin din sila, gagawa din sila ng 3, makakabuo sila ng 9 plus 3, 12 na sila. So parang ganun ang principle na nakikita po natin dito sa ini-embrace po natin system. So ibig sabihin po, dahil naglikha ang Diyos once lang, kailangan magre-reproduce lahat ng nilikha niya. Once ka lang niligtas ng Panginoon, isang beses ka lang ipinanganak na mag-uli. Kailangan makapag-reproduce ka ng tulad mo na maglilingkod sa Panginoon. Amen? Yung lagi kong sinasabi sa worship team, halimbawa ngayon, wala si Brother Joffer. Kung si Brother Joffer ay nakapag-produce sana ng tulad niya, or the worship team, the total theme of the worship team, ay nakapag-produce sila ng mga tulad nila, kahit saan man sila pumunta or mayroon silang mga lakad na iba, buo pa rin ang grupo nila because nagkaroon sila ng sustainability because nagbunga yung buto na inilagay sa kanila. Now, kung maghihintay po tayo, hindi po siya magbubunga. Kailangan magtatrabaho ka. Kailangan mong papalahin yung lupa, kailangan mong didiligin mo kasi tigang yon. Kailangan mo siyang palambutin. Kailangan mo siya i-cultivate. May work kang gagawin. Hindi tayo pwedeng puro tayo panalangin, nakatunganga tayo, nananalangin po tayo. Hindi yun babagsak na lang. Mula sa langit, ito. Hindi ganun ang principle ng Bible. That's why sabi nga ng Lord, isa lang beses lang siyang maglilikha. Ang susunod is your responsibility to reproduce para dumami at masustain yung bagay na yon. So that's the principle of planting the good seed. Yun yung principle po na sinasabi po sa atin ng Panginoon. Kaya po, makikita natin dito, if we are going to kumbaga, magkaroon ka ng malawak na pag-iisip, subukan mong tingnan yung paligid po natin, meron talagang iba't ibang klase po ng buto. Ito po yun, sa akin pong pag-i-explore, sabi po rito, 5 different types of seed. Number 1, ito, listening is my seed for knowledge. Kapag ano yung laging pinapakinggan mo, it will become the seed para magkaroon ka ng kaalaman. Right? Ang isang bata na nasa loob po ng classroom, pag siya po ay laging nakikinig sa sinasabi ng kanyang teacher, magkakaroon po siya ng kaalaman doon sa bagay na tinuturo sa kanya ng teacher niya. That's why listening becomes the seed for the knowledge. Same thing in our spiritual. That's why sabi ng Lord, faith comes by hearing and hearing the Word of God. So kung hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos, hindi madedevelop or hindi ka magkakaroon ng faith. Parang ganito po yon. Hindi ka magkakaroon ng kaalaman kung hindi ka makikinig. So that's number 1. Yung pakikinig pala ay buto siya para magbunga siya ng kaalaman. That's number 1. Second po, knowledge is my seed for change. Pag nalalaman mo na ng mga bagay dahil pinapakinggan mo na mali pala ito, dapat ito yung ginagawa ko, lalo na doon sa mga bata, yung transforming years po nila, dahil ganun ang lagi nilang napakikinggan, yung kaalaman na napupulot nila sa pakikinig nila, itong magiging buto again para magbago sila. Tama? Una, nakinig ka ng salita ng Diyos. As you listen to the Word of God,
nagkaroon ka ng kaalaman patungkol po sa ginawa ni Kristo. And dahil nagkaroon ka ng kaalaman patungkol sa ginawa ni Kristo, ito ang naging buto para matanggap mo ang pagbabago by accepting what God is offering to you, which is the salvation. You get? So, ganon. So, number 2. Number 3 po, forgiveness is my seed for mercy. Pag natututo po tayong magpatawad, kahit mali-mali na po ang ginagawa sa atin ng tao at wala na po tayong nire-react, because you have a forgiving heart, because you understand the Word of God, because by listening, you have the knowledge about the Word of God, it becomes transform your life, nagbago ka, nagpapatawad ka, it becomes your seed para mahabag ka dun sa mga tao na kahit pangit ang ginagawa nila sa'yo. You see? Ganun yon. So, nade-develop yung mercy because yung forgiveness becomes the seed para ma-produce yun. Kasi pag hindi ka po nagpapatawad, hindi ka maawa sa ginagawa ng tao. Ang kaawaan mo lang, ang gusto mong kaawaan. Pero yung pangit yung ginagawa sa'yo, hindi ka maawa sa kanila. Kaya nga, pag may mga tao po na hindi magandang sinasabi sa atin, kahit wala tayong ginagawa sa kanila, sasabihin natin, kahabag-habag sila, sapagkat hindi nila alam ang kinanglang ginagawa. Kaya nananalangin tayo sa Panginoon. Nanawa, matagpo nila ang katotohanan sa mga bagay na pinagdadaanan nila. So number 4 po, repentance is my seed for restoration. Kapag walang pagsisisi, wala pong tunay na kaligtasan. Walang tunay na pagbabago. Because repentance is the seed for restoration. Katulad po ng prodigal son. Kailan po siya nagkaroon po ng restoration? Not when the time na kinuha niya yung pera niya sa tatay niya. But when the time he realized na nagkamali siya sa kanyang ginawa dahil pinersa niya ang tatay niya na makuha niya kagad ang mana niya. So when the time po na na-realize po niya yan, nag-repent siya. Babalik ako sa tatay ko, hihingi ako ng tawad sa kanya, kahit hindi na niya ako ibilang sa kanyang anak, ibilang na lang ako sa kanyang mga katulong. Basta magsisisi ako dahil mali yung ginawa ko. And because of that, pagbalik niya, di ba nagkaroon siya ng restoration? Ano tong restoration? Hindi siya naging alipin. Ni-restore ang tunay niyang pagkatao. Tama? Dati siyang anak ng may-ari. Hindi naghihiwalay yung relasyon nila. Nagkasala lang kasi siya. Kaya nagkahiwalay sila. Pero because nag-repent siya, naghingi siya ng patawad, nagsisi siya sa ginawa niya, kaya ni-restore siya ng Diyos. Kaya ang tao na hindi po marunong magsisi or mag-repent, never mong may experience yung restoration na ginagawa ng Diyos sa buhay ng mga tao na naghingi talaga ng tawad sa Diyos. Kaya po kahit matagal ka na sa Panginoon, feeling mo, pero hindi ka pa rin nababago because wala talagang restoration magaganap sa iyo hanggat hindi ka nagkakaroon ng pagsisisi or pag-amin na ikaw po ay nagkasala. Ang pag-amin po sa pagkakasala, hindi po yan na pipiliin mo lang yung gusto mong aalisin sa sarili mo. Lahatan yan. You have to empty yourself. You have to make yourself broken. Because pag hindi ka broken in front of God, hindi ka niya kayang buuin. So binubuo ng Diyos yung mga taong sa harapan niya ay basag pag nakikita siya. Yung alam mo yung pag sinabi natin basag, yung dong hindi ka mahina. Yung every time na realize mo yung presence ng Lord, na doon lagi yung humility mo. Lagi mo inaisip, without the grace of God, I am nothing. Without the love, without the protection, without the grace, without the provision, I am nothing. Basag na basag ka sa kabutihan ng Diyos. That's why wala kang maipagmalaki. Hindi ka nagmamayabang. Lagi mong gustong pagpalain at itaas ang pangalan ng Diyos. So, repentance is our seed for restoration. And then the last one po, my words, watch out, my words are seeds for creating. Ito yung madalas natin naririnig, sabi ng Proverbs 18:21, di ba? Death and life is in the power of the tongue. And those who love it will eat its fruits. So, ang kapangyarihan po ng kamatayan at pagkabuhay, buhay at kamatayan ay nasa atin pong mga labi. Nasa atin mga labi. Kaya po, kapag ano yung binibitawan mo na salita, it becomes the seeds para mag-create ka ng something.
That's why po, pag pangit yung mga salita na sinasabi mo sa mga anak mo, you are actually creating your daughter or your children base doon sa sinasabi mo. Kaya po, makapangyarihan po yung salita na binibitawan po natin. Why? Because when we speak word, it will always carry the power of life. Nagkikarry po siya ng power of life and death. Kaya po, nagkikreate ito. Meron itong tinatawag na creative power. Kaya pala, babantayan pala natin, di ba, lagi natin, pag tinanong ka, kumusta ka ngayon? Ito nga, problemado. So you are actually creating. Pero dahil nakakilala ka sa Panginoon, pag tinatanong ka, sasabihin mo, ito, sa biyaya ng Diyos, pabuti ng pabuti. Hindi kabuti ha, pasulpot-sulpot. Paganda ng paganda nangyayari sa buhay mo because ikaw po ay nagkakaroon po ng pagbabago po. Kaya po, pag tinatanong po tayo, wag po tayo sasagot na sasabihin natin, I don't have anything. Anong mayroon ka ngayon? Wala nga eh. Mangungutang nga ako eh. Ano kang mayroon? Wala nga eh. Baka mayroon ka dyan. Nahiraman pa, nagtanong lang. Di ba? Parang ganun po. So, that's the power of the word. Kaya po, kailangan natin maintindihan, ito, kailangan natin maintindihan na walang isang tao, no single person on this planet, sa earth, na siya po ay mahirap na mahirap talaga. Why? Because God deposited a seed in your life. Because according to the creation, isang beses lang maglilikha ang Diyos, kaya naglagay na siya ng buto doon sa lahat ng nilikha niya, para po pag nakuha na yung bagay na yun, meron siyang buto na itatanim uli para ma-ensure yung sustainability, the increase and the multiplication of that kind of creation. So kaya po, kahit pinanganak kang mahirap, sobrang hirap, pero wag mong tatanggapin na mahirap ka talaga. Kaya po may sinasabi na, hindi mo kasalanan kung pinanganak kang mahirap, pero kasalanan mo na pag namatay kang mahirap pa rin. Because, ang backup noon, in the principle of the Word of God, ang Diyos nung nilikha ka, mayroon siyang buto na inilagay sa'yo. Na kailangan mo lang siyang diskobrehin, at kapag na-discover mo, matatagpuan mo na hindi ka talaga magiging mahirap. Kaya nga sabi ko nga, nung kami po ay nag-uusap po nung amin pong inilalapit po sa Panginoon, kami ni na Pastora Gracia, sabi ko, dito sa ginagawa ng gobyerno natin, yung 4Ps, sorry po doon sa mga miyembro po ng 4Ps. Kasi pag lalaliman mo po yung principle po ng tulong na yon, yung mga ayuda na yan, sabi nga po ng Chinese proverbs, di ba? Pag may isang tao daw po na nagugutom, bigyan mo siya ng isda. Pero pag nagutom uli siya, wag mo na siyang bigyan ng isda, turuan mo na siyang mangisda. Para sa susunod na magugutom siya, mangingisda na siya para sa kanyang pangangailangan. So ang nangyari kasi sa gobyerno natin, because of political ng bawat namumuno sa atin, we just keep on trying to, yung pera ilalagay natin, itutulong natin sa mga tao. Pero hindi ba tayo nag-iisip na instead na ibigay natin sila directly, why not help them to develop? Katulad nun, mayroon nga tayong TESDA. Pero hindi nasusustain eh. Di ba? Ibig sabihin, turuan natin yung mga tao na magkaroon sila ng kabuhayan nila. Hindi yun, basta na lang natin ibibigay, tapos i-raid natin kasi nagsusugal sila, nagaganon. Tayo rin naman ang nagbigay sa kanila ng ganon. So parang sabi ko, ganon din sa principle natin sa mga hinahawakan po natin eh. Kailangan talagang magtanim ka ng bagay na pwedeng magbago sa kanila and you will expect something na magbabago sila. Pero kung pinapamper mo lang yung mga katamaran nila by giving this kind of support na quote-unquote ay kagandahang loob natin, pero eventually, ang long-term effect niya will become lazy, magiging tamad yung mga tao, kaya maghihintay na lang po sila ng ayuda. Instead po na sila po ay, hindi naman po lahat. Gusto kong linawin po, hindi lahat, pero marami po. And hindi po yan galing sa bibig ko. Pag tayo po ay nanonood po ng television, lalo ngayon sa social media, marami tayong nakikitang ganon. So, ibig sabihin, kailangan siya ng re-evaluation. So, kailangan pumasok sa dun sa principle na kailangan yung pagtatayin mo talaga, hindi lang bastang maging mabuti ka.
kailangan nag-iisip ka rin. Kailangan i-evaluate mo yung mga bagay na ginagawa mo. Nang sagon, magkaroon po siya ng transformation. So tingnan po natin ito. Walang tao po na nilikha ang Diyos na sobrang mahirap talaga. Kung pinanganak ka mang mahirap, kailangan mo lang wag kang manatiling mahirap. I still remember po, yung planting, balik ako doon sa testimony ko. Because ang nanay po, ang tinatanim sa akin ng nanay ko, mag-aral ka kasi yan lang yung kayamanan na pwedeng mong madala. Kaya alam niyo po, nung ako po'y lumaki na, minsan ito rin yung nagtulak sa akin para maging aktivista ko. Kasi during the time, di pa ako nakakilala sa Panginoon, aktivista po ako. Naging aktivista ko because sa isang sitwasyon po na nagtulak sa akin para lumaban, kasi mahalaga sa akin yung pag-aaral eh. Kasi pag hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, malinaw sa akin eh. Kasi yun yung buto na tinanim sa akin ng nanay ko, para makaahon ka sa kahirapan, kailangan makapagtapos ka ng pag-aaral. So, may pagkakataon po sa buhay ko na I was second year college po. Every summer po, nagtatrabaho ako para mag-ipon ako ng pera, para meron ng pangtusos ko sa mga pangangailangan ko the next year. So parang ganun po naging training na nangyari po sa akin, ginawa sa akin ng Panginoon. One time po, may nangyari po sa school na pinapasukan ko po. Nung mag-enroll na po ako, bigla pong sinabi po ng nagpapa-enroll, hindi ka pwedeng mag-enroll kung hindi ka muna bibili ng 1,000 worth na ticket. So parang sabi ko, parang mahadlangan yung pag-aaral ko na naman. Kaya po every time na may hahadlang sa pag-aaral ko, para akong, alam niyo yon, para akong gusto kong lumaban. Gusto kong makipaglaban talaga because malinaw sa akin that the only way para mag-survive ako, kailangan makapagtapos ako ng pag-aaral. Kaya nga nagtatrabaho ako every summer eh. Because yun yung part ko para makasigurado ako that the next year makaka-enroll ako. Somehow, kung hindi man magsapat siya, pero nakapagsimula ako. Kasi pag nasimulan ko, alam ko, pag talagang magsisipag ka, matatapos mo naman siya. Kahit pagapang, basta matapos mo siya. Basta nagsimula ka. Mahirap kasi pag hindi ka nakapagsimula, wala ka lang matatapos talaga. So you have to start. Pakita mo sa Diyos na gusto mo talaga yon. So parang ganun po nangyari. Kaya po, doon ako nag-create ng grupo na para labanan yung aming pong administration, citing the Education Act of 1982, naggaganong-ganon na ako, parang ganun po, hindi pa ako nakakilala sa Panginoon. Sabi ko, hindi nyo ba alam ng education, sabi ng Education Act of 1982, that education is a right, not a privilege. Pag sinabi right, kahit anong kalagayan ko sa buhay, karapatan kong mag-aaral. Ngayon, dito sa condition na ginagawa ninyo, kung hindi ako bibili ng ticket worth 1,000, ibig sabihin, hindi ako pwedeng mag-enroll. That's privilege. I am not privileged na magbayad ng 1,000 kasi wala nga akong kakayanan. Nasaan yung education is a right. Doon ako nagsimula. Kaya doon po ako nagkaroon hanggang sa dumating po sa punto na may nagre-recruit na sa akin ng mga recruiter ng mga NPA. And I was invited, pumunta po ng Laguna sa university doon, yung sinunog po ng mga NPA. Pero by the grace of God, I was not, kumbaga, hindi ko alam kung bakit hindi ako natuloy sa lakad na yon because may bigla ang lakad na ako ay decided na ako, sige, sasama ako sa inyo. Sabi naman sa akin naman, kasi meron talagang mga nagpipenetrate sa mga colleges sa mga universities. Pag nakita niyang matapang ka, lumalaban ka, maprinsipyo ka, yun yung mga pinupuntirya nila. Tapos pag kumakain ka, tatabihan ka lang yan, kakausapin ka. Ganun mga paraan ng kanilang pagre-recruit. And because maganda yung sinasabi nila, ikaw naman, sasama ka. So nag-decide ako sasama, pero sa biyaya po ng Panginoon, hindi ako natuloy kasi meron akong bagay na ginawa sa bahay namin, hindi na ako nakarating doon sa pagpupulong na yon. Kasi nung time na nangyari po yon, nagkaroon po ng hindi magandang naganap. Ano po, di ba may mga estudyante nga po na sumasama doon, hindi alam ng mga magulang, tapos biglang nagka-enkwentro po, napapatay yung bata. Nang hindi naman niya alam kung ano yung kanyang pinapasok, just because out of the emotion, napiling niya tama yung kanyang pinaglalaban. So masyado po yung ganon. So ganon po yung nangyari. Basta every time po na mayroon pong hahadlang sa pag-aaral ko, talagang umaalsa ako. Parang ganon. So, and because of that plan, kaya po kahit po ano pong pinagdadaanan sa buhay noon during that time, sa biyaya po ng Panginoon, natapos ko yung pag-aaral ko. At sinuportahan yung nanay ko. Ang nanay ko, namasukan siya, nung nakikita niyang hirap na hirap ako, namasukan po siya ng katulong just to sustain my studies. Kaya po, nang matapos po ako ng college ng civil engineering, when I passed the board exam, sabi ko sa nanay ko, May, huwag ka na mga masukan. Ganon sabi ko sa Nangyari yon because somehow, siguro hindi naman alam ng nanay ko yon kasi hindi naman kami Kristiyano that time.
Pero yun yung kanyang alam na pwedeng magtatawid sa amin sa kahirapan eh. Kaya yun yung tinatanim niya. Now, studying the Word of God, naintindihan ko. Kasi hindi yun magiging matibay sa isip at puso ko na kailangan ko tapusin ng pag-aaral kung hindi ako tinaniman ng nanay ko at the very beginning. That's why in principle, sa Bible, pag ano talagang itatanim mo ngayon sa mga anak mo, the way you speak, the way you act, kung paano pinapakita, paano ka nagpapakita bilang magulang, yun talaga ang magtatanim sa kanila. And eventually, wag ka nang magtaka kung bakit ganyan ang pag-iisip niya kasi ikaw naman talaga nagtanim yan. Ang problema lang po karamihan sa atin, hindi natin tinatanggap na tayo yon. Lagi tayo in denial. Pero ang totoo po nun, nagagawa natin yon kasi hindi yan makokopya ng bata. Lalo na pag tayo yung laging maraming time para sa kanya. So ganun po yon. So kaya po, sabi po ng Romans 12:3, sabi po rito, "For I say through the grace given to me, to everyone who is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly as God has dealt to each one a measure of faith." Dito lang natin i-highlight yung para just to discuss po yung sinasabi ko, wala talagang nilikha ang Diyos na mahirap. Kung titingnan natin, because every one of us, may buto na inilagay ng Diyos na pag diniscover natin, magkakaroon tayo ng magandang buhay. Why? Because ito po yon, a measure of faith. Ibig sabihin, lahat ng tao, mayroon talagang inilagay ang Diyos na pananampalataya. Kaya lang hindi siya umuusbong because hindi natin siya dinidiscover. Kaya po, kung na-discover mo yung measure of your faith na iniligay ng Diyos before you are being created, bago ka likhain, mayroon ng measure of faith na itininim ang Diyos sa iyo as the seed. You just discovered that. Palabasin mo yan. Pag lumabas yan, kahit ano ang hirap na pinagdadaanan mo, makakaahon ka because mayroon kang measure. A measure, a seed that God integrated doon sa pagkakalikha po sa atin. Yun yung sinasabi ko po na kung hindi lang natin ito tolerate, yung mas pipigain natin yung mga tao na palabasin yung mga talento nila, baka mas magiging maganda. Kaya lang, sa setting na mayroon tayo sa mundo, ang hirap gawin nun. It needs a political will para mangyari yon. Hindi ka natatakot. Yung alam mo yon na hindi mo iniingatan yung, in a positive way. Kasi ang karamihan po sa politiko natin, iniingatan nila yung pwesto nila kasi ayaw nilang bumaba sa pwesto nila. Kasi ang sarap maging mayor, ang sarap maging governor. Kasi you have the authority. Kaya po, minsan, nagdi-decline yung principle mo just to maintain your position. Kaya po, yung principle mo dati, nababago siya. Kasi natatakot ka, like yung mga squatters. Halimbawa, yung mga floodway, yung sa ilalim po ng mga kuryente. Ang tawag po doon sa aming profession, ang tawag doon is danger zone. The reason why kung bakit siya dinawag danger zone, kasi may danger doon. Hindi ka pwedeng magtayo doon ng bahay. Now, galing din po ako doon, but sa biyaya po ng Panginoon, ang ibig ko lang po sabihin, kung pairalin yung political will, at hindi magiging corrupt ang gobyerno po natin, ang dami nating pera na pwede kang magtayo ng isang, alam mo yung mga ginagawa po ng iba na matitino para po ilipat yung mga tao na nasa danger zone sila. So, makikita po natin, it's a matter of knowing yung discipline na mayroon ka. Kasi, hindi ka talaga magiging mahirap kung malalaman mo lang, when God created you, binigyan ka niya ng buto na pwede mong mapakinabangan para makapag-sustain ka. Katulad ng sinabi ko po sa inyo, yung buto, pag tinanim po niyo yan, sa science, pag tinanim mo po yan, there is a certain amount of nutrients na kailangan niyang kakainin niya itself para po, bago siya makarating na makagawa siya ng roots, makalumabas ang kanyang dahon. Di ba yung sinabi ko po sa inyo, mayroon doon sa biyaya sa kapangyarihan ng Diyos, sa loob ng buto, pag inaral mo, mayroon siyang nutrients na para makasustain siya sa ilalim ng lupa. Pag maubos na po yung nutrients, that's the time na lumalabas na po yung kanyang dahon, that's the time na lumalabas na po yung kanyang mga roots, para sabi ko nga po sa inyo, sa study po ng science, para makakuha siya ng sikat ng araw, para si root makakuha ng tubig, kasi yun yung magbubuo ng carbohydrates, pag minix siya, gamit po yung body ng halaman,
para po magpatibay sa kanya hanggang sa mag-mature siya, hanggang sa makarating po siya sa fruit season na mayroon siya. Ganun po, ganun din po tayo. Hindi tayo basta pinabayaan ng Diyos. Hindi maglilika ang Diyos ng tao na para lang wala. Kailangan lang talaga natin hanapin. Kailangan lang natin discoverin. Because there is a one measure na inilagay po ang Diyos sa atin. Pansinin po natin ito. Yung salita po ng Panginoon sa ito. Sa dalawang bagay. Sa dalawang bagay. Yung unahin po natin muna yung halaman saka yung pong mga hayop. Susunod po, tingnan po na natin yung humanity. Ano po? Kasi dalawa pong bagay yung nilikha po ng Diyos, di ba? Yung na living things. Yung halaman, the kingdom of plant and the kingdom of animals, and then the kingdom of humanity. So, bali, ganun po yung creation ng Diyos sa mga living things. Ano po? Pag inaral po natin yon. So, again, bago ko pumasok dito, ang panalangin natin lagi sa Lord, sasabihin natin, Lord, help me to open my eyes and know that there is a seed that you have put in me. Help me to discover it para po mapalabas ko ito nang sa gayon makita ko yung bagay na gusto mong magawa ko. So yun yung laging panalangin natin kasi nabubulagan po tayo because of the circumstances na meron po tayo. So pag ikaw po ay nagiging ganun ang panalangin, ang mangyayari po noon, parang yung pong si Elisha. Balikan ko lang po si Elisha. Nung si Elisha po ay pumunta sa isang balo. Nagpapap lang po sa isip ko. Yung isang balo po, nung pumunta siya dun sa balo, tinanong niya yung balo, anong mayroon ka sa bahay mo? Sabi ng balo sa kanya, wala po, I have nothing except a little of oil. Di ba ganun lang yung sinabi? I have nothing, which is common na sagot po ng mga tawang mahihirap, I have nothing, pero may karugtong siya, except a little oil. Sabi niya, unti lang na mantika. Kaya ang sabi ng propeta, ng ating Panginoon, sige, pumunta ka sa mga kapitbahay mo, manghiram ka ng bote. Pumasok ka sa bahay ninyo, magkulong kayo ng anak mo, salinan mo ng salinan yung bote na meron ka. Now, one measure of faith, yung sinasabi po doon, sino ang tao na maniniwala, ganitong kapirasong, assuming ganitong kapirasong langis, tapos sasabihin sa iyo ng tao, manghiram ka ng bote sa kapitbahay mo, magkulong kayo ng anak mo, isalin mo sa mga bote na yan. Di ba? Pag hindi mo paiiralin yung seed, one measure of faith, ibig sabihin, hindi ka magiging obedient, magiging logical ka, magiging paiiralin mo yung instinct mo, sasabihin mo, hindi pwede yan. Paiiralin mo yung logic mo, hindi pa pwede yan, kapiraso nga lang, tapos pupunuan ko itong mga bote na to. But yung sinasabi pong one measure of faith, naniwala yung babae doon sa propeta ng Diyos, ang ginawa niya without questioning, nanghingi sila ng bote. Pumasok sa bahay, nagsarado sila, nagsalin, nang hindi niya namamalayan, naubos na yung bote niya. Ang sabi niya sa anak niya, anak, bigyan mo pa ako ng bote. Sabi ng anak niya, ma, wala na po. So doon lang nila nakita na naubos na. So makikita po natin, mayroon talagang something, a measure of faith that God has planted on us as a seed, kung tayo po talaga ay magdidiscoverin lang po talaga natin. Kaya lang naman tayo kaya po nagiging mahirap talaga ang tao because talagang tinanggap niya maging mahirap siya. Yun yung kanyang in-embrace. Pero kung pilit mong papalagan yan at hahanapin mo, lalo na ang unang pagpalag sa kahirapan ay makakilala ka muna sa Diyos. Kasi hindi ka magkakaroon ng tamang pag-iisip, hindi mababago ang perspective mo apart from the power of Christ. So ganun yun. Kaya po, marami sa mga tao na totoong nagsuko sa Diyos, nagsimula ng mahirap, naging maayos ang buhay nila, lalo yung mga kabataan. Kasi dahil mga bata pa sila, nakakilala sila sa Panginoon, nagpatuloy sila. Kaya, tingnan po ninyo ang mga bata, na bata pa lang nakakilala sa Panginoon. Maggawa kayo ng research, makikita po ninyo, mostly, ng mga kabataan na tunay na kumilala sa Diyos, kahit mahirap ang pinagmulan nila, hanapin mo ngayon, nasaan na sila? Ang gaganda na ng buhay nila. Why? Because there is a seed na minilagay ang Diyos. Kaya wala talagang dapat magiging mahirap. Nagiging mahirap lang because tinanggap mo ng mahirap ka at tinatanggihan mo ang ino-offer ng Diyos na kaligtasan para sa iyo. That will transform your perspective upside down. So ganun po yon. Kaya po, tingnan po natin ito, yung sinasabi po,
Seed embodied in creation. Sabi po ng Genesis chapter 1, beginning verse 11 to 12. Then God said, "Let the earth bring forth grass, the herb that yields seed, and the fruit tree that yields fruit according to its kind, whose seed is in itself on the earth," and it was so. And the earth brought forth grass, the herb that yields seed according to its kind, and the tree that yields fruit, whose seed is in itself according to its kind. And God saw that it was good. Nakita niyo yung laman ng verse? Laging may seed of its kind. So, ibig sabihin dito, God, when He created the earth, nilagay niya talaga yung seed sa bawat klase ng halaman para mag-reproduce siya at ma-ensure yung sustainability niya. Ganun po yun. Kaya, sabi niya, "And the earth brought forth grass, the herb, the yield seed according to its kind." May seed according to its kind. Ganun po yung nangyayari po. Kaya makikita natin, sa creation, naglagay talaga ang Diyos. In-ensure po niya na ang puno, all the living things possessed the power of the seed. Mayroon. Kailangan lang talaga siyang mailagay ng tama. Sabi rito, the seed empowered its creature to bring forth after their kind. Yung buto na yon, yung nagbibigay sa kanila, ensuring the sustainability po ng klase nila, ng lahi nila. Kaya di ba may tinatawag tayo endangered species? Kasi sinasamantala po natin. Kaya po mayroon tayong mga tinatawag na protected area. Ngayon, kahit protected area, ginagawa ng mga tao because of influence, nilalagyan nila ng resort, nilalagyan nila ng mga recreational, protected nga. But because of the situation na meron po sa atin, nagaganon. And because of that, sabi nga po nung isang sa Facebook na post, isa pong sasakyan, nakasilong po sa isang puno, ang nakalagay po na quotation, maraming tao na may sasakyan gusto maghanap ng sisilungan. Pero ilan kaya sa mga tao na may sasakyan na gusto magtanim ng puno? Gusto natin ng comfort, pero ayaw natin mag-exert ng effort. Gusto natin ng silong, pero ayaw natin magtanim. Parang ganun yon. Gusto natin dumami, pero hindi naman tayo umayo. Tama? Gusto natin lumago, pero ayaw naman natin mag-undergo ng training. How? Cause and effect. Pag nag-undergo ka ng training, one of these days, magiging leader ka. Pero kahit matagal ka na sa ministry or sa simbahan, pero hindi ka nag-undergo ng training, kailan ka magiging leader? Hindi. Why? Kasi wala kang training. Kahit ang leader kasi hindi siya pinanganak eh. Dinidevelop siya. Maaring may lahi ka ng pagiging leader, pero hindi yan magiging leader ka pag hindi ka dumaan sa mga process. And one of the process is the training. Ganun po yun. Kaya po, ganun ang pagkakagawa po sa atin ng Panginoon. Kaya po sabi rito, the seed was in every living thing that God created. He placed power in every seed to produce a harvest to exactly duplicate itself and to greatly multiply. Nakita nyo? Kaya pa nilagay ng Diyos ng buto pala ang bawat nilikha niya. Ang reason, sabi ko nga, sustainability, ma-ensure po yung ma-duplicate niya yung sarili niya, not just to duplicate, but to increase. Kaya ka niligtas ng Diyos para ma-duplicate mo yung pagkatao mo na may maligtas din, not just to duplicate yourself, but to increase yourself, spiritually speaking. Nakikita nyo? Kaya ganun po, hindi ko alam kung na-absorb nyo pa yung sinasabi ko. Na-absorb nyo pa? Amen. Ganun po tayo. So nawa, magkaroon po tayo ng, in our own little capacity, ma-embrace po natin that we are created, we are saved by God, not just to wait for the heaven to come. We really have to be part of the cause of Christ. Para mayroon tayong kaibigan ba, na ginamit ka ng Diyos, na pag nagkita kayo sa langit, sasabihin sa iyo, bro, sis, salamat kasi nag-effort ka sa akin. Kasi kung hindi, baka wala ako dito ngayon. Baka po maging, kuhan lang po, hindi naman po biblical. Pero ibig sabihin, concept lang. Baka pagpunta mo niyo po sa langit, pag wala kayong nandala, malungkot kayo doon. Kasi wala kayong kaibigan. Wala kayong kakilala.
kaan lang siya. Parang it's a joke lang siya, pero dahil hindi kayo natawa, hindi siya joke. Ayun, tatawa na kayo, di ba? Hindi naman siya biblically may implication, pero, di ba, pag pumunta ka sa isang celebration, a family gathering, a reunion, kung wala ka naging kaibigan during the time na nag-aaral ka, kasi wala kang nabigyan ng tulong, hindi ka nag-exert ng effort para makatulong doon sa mga tao, para magkaroon ka ng kaibigan, hindi ka pupunta sa reunion. Tama? Kasi ang naisipin mo, ano naman gagawin ko doon? Wala naman akong kaibigan eh. Hindi ka magiging excited. Kaya po, hindi tayo magiging excited pagdating ni Kristo. Kasi wala pala tayong kilala doon. Kung may kilala man tayo, hindi tayo kaibigan. Kaya po, mga kapatid ko po sa Panginoon, may buto na inilagay sa atin ng Diyos. We have to discover that. And spiritually speaking, kaya ka niligtas ng Panginoon para mag-duplicate ka for the cause of Christ. No one should perish, but bring them into repentance. Ganun po ang ibig sabihin. So God created the plant kingdom to reproduce itself. Without the ability to reproduce, listen, the fruit that God created in the Garden of Eden would have disappeared soon after the creation. Kung hindi nilagyan ng Diyos nung buto, ang bawat living things na create po niya, just right after the creation doon sa Garden of Eden, hindi na natin inabot ngayon yon kasi mauubos na yon. Nakita niyo yung principle ng Diyos? Kailangan mag-reproduce. Kaya po, may inilagay talaga siyang the power of the seed, na kapag natanim siya, nalaglag siya sa lupa, tutubo siya. Buti pa yung puno, pag may bunga, pag walang kumuha na bulok, malalaglag, tutubo ulit siya. Pero sa spiritual, hindi pwede yun eh. Na maghihintay ka lang hanggang sa mamatay ka, pag namatay ka, saka may tutubo para sa'yo. Hindi. Mag-exert ka ng effort. Kailangan mo mag-exert ng effort. And sabi pa rito, when God made the animals, animal kingdom, He gave them the power to create themselves. Because of this, it is possible for a number of animals. Na ibig sabihin, posibleng-posible po na dumami ang uri ng mga hayop because binigyan sila ng Diyos ng kapangyarihan to reproduce itself. Yung pagre-reproduce po nila, halimbawa, yung babae, lalaki po na hayop, magmi-mate sila, so nakakapag-create sila, ang tawag doon, seed. Sa puno, sa mga fruit-bearing trees, buto. Talaga, literal na buto. Ang ginagawa ng Diyos sa kanila. Sa mga animals na malapit sa atin, ang parang pagkakahawig niya, ang animals, kailangan nila mag-mate, do meron naman tinatawag na, ano tayo? Ang tawag sa biology, yung nag-create siya ng, kahit wala siyang asawa, pwede siyang mangitlog. Meron ganon, basta ganon. Hindi lahat ng nilikha na sa animal kingdom ay kailangan mag-mate. Di ba ang paniniwala natin, ang manok, kailangan sakyan ng tandang para mangitlog. Sinong ganon ang paniniwala? Right? Ganon tayo. Pero ang totoo, kahit hindi sakyan ng ang babaeng manok, mangingitlog siya. Naniniwala kayo doon? Nangingitlog po siya. Hindi po siya sinasakyan. Kasi yun yung nature niya. Mangingitlog talaga siya. Hermaphrodite yata ang tawag doon. Tama ba? Ganon. Parang yung mga snail. Yung mga snail, di ba? Nag-iitlog sila ng kanila. At ang bilis nila mag-reproduce. So makikita natin, lahat ang tawag doon ay seed. Buto. Na nilagay yun ng Diyos to ensure, that's the power of the seed, that's to ensure na mamimaintain po, masusustain po yung klase po ng bagay na yung ginawa po ng Diyos. Kaya po, lahat ito ay ginawa ng Diyos through the seed. Now, pasok po tayo doon sa pangalawa, sa humanity. The seed of procreation. Ayan, tayo naman po ito. Sabi po rito sa salita ng Panginoon, sa Genesis 3:15, and I will put enmity between you and the woman, and between your seed, watch out the word seed, and her seed, he shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Now, ang layo ng context nito, pag pinag-uusapan natin, sinasabi kong seed. Pero itong verse po na ito, ang tawag po ito, the first messianic prophecy in the Bible. Pag sinabi natin messianic, ito yung propesya that connected to the coming of the Lord Jesus Christ.
or the coming of the Messiah, the Lord Jesus Christ. Now, hindi lang po the coming of the Lord Jesus Christ because this is the Old Testament. That's why ang tawag sa kanya prophecy. Messianic prophecy. Kasi wala pa si Jesus Christ, hindi pa siya dumarating. So, pinapatungkol siya doon sa pagbalik or pagpunta ni Kristo para magkatawang tao. Not only that, sabi po doon, He shall bruise your head and you shall bruise His heel. Ibig sabihin, ang gagawin ng Diyos, yung ma-accomplish po niyang trabaho pag siya po ay lumabas na. Di ba ang trabaho? Aapakan niya ang serpent or tatalunin niya para maligtas ang mga tao. So ganun sa pagkatuklaw pala. Kasi di ba lagi tayong tinutuklaw ni Taning? Parang snake ang representation, tinutuklaw tayo. Pero ang ginagawa naman ng Diyos, inaapakan niya yung ulo para hindi na tayo matuklaw. So ganun po yun. That's the principle. Now, tingnan po natin yung seed po na yan. Yung seed po na yan, ibig sabihin, God gave us humans the ability to procreate. Binigyan niya tayo, yung offspring po natin can be a seed. Our children can be called as our seed. Sa yung mga buto natin, yung mag-asawa, nagsama sila, nagbunga sila, at ang bunga nila may buto doon sa mga yan para magpatuloy yung lahi. Kaya di ba nga, mayroon tayong tradisyon na kaya dumadami ang anak kasi yung una, babae, pangalawa, babae, pangatlo, babae. Naghahabol magkalalaki, kahabol, dumami ang anak. Di ba, may mga ganon tayo? Ganon naman, puro lalaki, habol ng habol para makababae. At the end of the day, wala pa rin. Di ba, may mga ganon tayo? Pero ibig sabihin, ang reason kung bakit para makalalaki, para masustain ang kanyang surname. You get? Kahit sa ganong tradition natin, makikita mo na mayroon talagang iniligay ang Diyos na sa bawat nilikha niya na living things, may buhay po, nilagay niya ng buto yon para makapag-reciprocate, makapag-duplicate siya, makapag-reproduce po siya, not only to reproduce, but to increase po. That's why sabi ko nga sa inyo, may tao na nagtanim sa iyo ng buto, na tinaniman din ng buto, kailangan ikaw na tinaniman, magtanim ka rin. And that is what we call duplication. That's the principle na gusto mangyari po sa atin ng Panginoon. Kaya po sabi rito, through seeds, we can multiply, we can increase, and we can replenish the earth. Kaya mga kapatid ko po, wag natin i-underestimate the salvation, the faith that you have received from listening or hearing from the Word of God. Your prayer, kung hindi pa po tayo nakakarating sa ganong stage, our prayer, I will include myself, our prayer is to let God open our spiritual eyes and know-how para ma-discover po natin yung buto na to na nilagay sa atin ng Diyos, para mapalabas natin siya, magamit natin siya. Nang sa gayon, pag natapos tayo sa mundong ito, mayroon tayong naging pakinabang, hindi lamang sa pamilya natin, higit sa lahat dun sa mga tao na gusto ng Diyos na madala natin para sa Kanya. Amen po. We will not wait the heaven to come down. Kasi hindi naman siya bababa pa. Tayo po yung aakyat. At sa pag-akyat po natin, kasi i-rapture tayo ng Panginoon, nawa, mayroon tayong mga kasama na umaakyat under your flocks. Kasi mayroon kang mga tupa na inalagaan na dadalhin mo sa presence ng Lord. Amen? So, ganun po yung buhay natin. That's the life that God wants us. Kaya po, yung last 3 months po natin, pag-uusapan po natin all about the great harvest. Again, pilit po natin ipinapaunawa sa bawat isa sa atin that kahit ano pong panalangin natin, kahit po magdamagan tayo mag-praise and worship dito, kahit magdamag tayong mananalangin, may prayer and fasting tayong ini-schedule, kahit hindi 40 nights ang gawin natin prayer and fasting. Sabihin natin, 365 days of prayer and fasting. Pero kung hindi po tayo magtatrabaho, I don't think mag-expect tayo ng great harvest. Again, that's the law
of reaping, of sowing and reaping. The law of set time and the harvest. The law of the cause and effect. Ito yung general. Kung gusto natin dumami tayo, kung gusto natin maging maganda ang takbuhin ng simbahan natin, ang bawat isa po sa atin ay mahalaga. Ang bawat isa sa atin ay mahalaga. Ang bawat paghayo at pagtanim natin, kahit hindi organized sa sarili nating kapasidad, mahalaga yon sa mata ng Diyos. Because again, sabi ko nga, the heartbeat of God is 2 Peter chapter 3 verse 9. Yung dalhin ang lahat ng tao into repentance. Kasi ayaw niyang mawasak or masira ang tao. Kasi sabi ng Bible, God created the hell not for people, kundi para kay Satanas. Kaya lang, may mga tao na nakakarating doon. Okay lang sana kung trinabaho mo naman eh. Naglaan ka naman talaga ng panahon eh. Nag-exert ka naman ng effort eh. Lahat na ng kaya mong gawin, ginawa mo na para madala yung tao sa Panginoon. Pero at the end of the day, hindi pa rin lumapit sa Diyos. Wala ka ng pananagutan doon. Baka nakatakda talaga siya, kahit sinabi ng Bible. Baka kasama siya sa na-influensya ng demonyo. Pinatigas na ng Diyos ang kanyang puso. Kapag ang Diyos ang nagpatigas ng puso ng tao, wala na pong magpapalambot nito. Ibig sabihin, nakatakda na siya papunta sa impyerno. Pero kung hindi ka naman nag-exert ng effort, baka pwede mong sabihin, pwede mong dagukan ng sarili mo, may kasalanan ka eh. That's why mayroon tayong tinatawag na sin of omission. Meron sin of commission, nagkakasala ka kasi nag-commit ka ng kasalanan sa Diyos. That is the sin of commission. But the sin of omission, may pinapagawa sa iyo ang Diyos. Kaso hindi mo naman ginawa. Pero tingin natin, hindi tayo nagkasala. Nagkakasala po tayo. Because of the sin of omission. Nakakaligtaan natin yung utos ng Diyos sa atin na to go and make disciple. Pero alam natin, mabuti naman akong tao, wala naman akong ginagawang kasalanan. Hindi, nagkakasala tayo because of the sin of omission. Kaya po pinapaulit-ulit paunawain sa atin. Kailangan natin mag-share. Kailangan natin magdala ng kaluluwa sa Panginoon. Kailangan natin mag-duplicate. Pinapauna sa atin ang family natin. Now, kung nag-exert tayo ng effort sa family natin, at wala talaga tayong nangyayari, tuloy natin sila sa panalangin. Pero do not blame yourself na parang, Lord, hindi yata ako tinawag magdala ng kaluluwa. Deception po yan. Kasi sa pamilya ko nga, hindi ko sila madala. No. Sabi nga ng Lord, hindi kinikilala ang propeta sa sarili niyang bayan eh. Tumigil ba? Hindi. Lumipat ng lugar para magdala pa rin ng kaluluwa. Ibig sabihin, nag-exert tayo ng effort sa family natin. Kasi sabi ng Acts 1:8, di ba? You will be my witnesses in Judea, Samaria. So, sa bahay natin, kino-convince natin sila sumama sa atin sa simbahan. Kino-convince natin sila dumalo sa mga Bible study natin. Tinutulungan natin sila anong mayroon tayo para makuha natin ang puso nila para sumama sila sa atin. Pero sa likod ng bagay na paghihirap na ginawa mo, wala pa rin nangyari. Hindi yan magiging dahilan para magsuko ka na. Lord, hindi yata ako eh. No. Lalabas ka. Para yung sinasabi po natin na principle, kung ang tao hindi natin madadala sa simbahan, ilabas natin ang simbahan para sa kanila. Kaya tayo mahayo. Ayaw nga nila pumunta ng simbahan eh, kasi na-awkwardan sila. Eh, di lumabas ka, dalhin mo sa kanilang simbahan. Anong ibig sabihin? Dalhin mo sa kanilang salita ng Diyos. Because yung temple, meron siyang dalawang ibig sabihin eh. Yung church, di ba? Physical and spiritual. So lalabas ka para gumawa ka, magtrabaho ka. Yung ibang tao, maniniwala sa'yo. Kasi minsan, mas madaling paniwalain yung ibang tao kaysa sa sarili mong pamilya. Siguro, dahil kilalang-kilala ka nila. Yung iba, hindi ka namang kilala. Pero ang ibig ko lang po sabihin,
pag nilagay po natin sa isip at puso natin na tinawag tayo ng Panginoon, kung hindi man tayo magamit sa loob ng pamilya natin, kasi ibang tao palang inassign ng Lord para sa pamilya natin, pero hindi natin sila tinitigilang ipanalangin para hindi makatulog yung tao na, baka natutulog din yung tao na tinakda ng Diyos para sa pamilya mo. Hindi mo siya titigilan sa panalangin kung hindi ikaw yung gagamitin ng Diyos. Pero hindi ka rin titigil para lumabas. Kasi baka may nananalangin din sa'yo na pamilya na ikaw rin palang gagamitin sa pamilya niya. Pero dahil hindi ka humakbang, wala tayong mangyayari. Kaya po, again, panghuli po, tapos na po ako, tapos na yung time ko. Ilagay po natin sa isip natin, uulitin ko po, kahit wala tayong ginagawang masama, nagdi-devotion naman tayo. Pag nananalangin ka at sumasamba ka, puro tulo po nga ang uhog mo eh. Di ba? Ganon tayo pag sumasamba, yung iyak na iyak tayo because we really feel the presence of God. Pero ang hindi ko lang maintindihan, kung ganon na nangyayari sa'yo, pero wala kang conviction magdala ng kaluluwa sa Panginoon, there is something wrong. Kasi when you are in the presence of God, pag nararamdaman ang presensya ng Diyos, yung puso ng Diyos, tumitibok din sa iyo. Kasi nandun ka sa kanyang presensya eh. Kung tumitibok ang puso ng Diyos sa iyo, ang magiging tibok nito, kaluluwa. Because that's the very reason why God go down from heaven, pumunta siya dito sa lupa para iligtas tayo. Kaya po mga kapatid, discover the seed that God has implanted to you. Mayroon kang magagawa to bring soul back to God. Kung hindi man yan sa pamilya mo, pwedeng kapitbahay mo, kakilala mo, kaibigan mo. Sa una nakakatakot, sa una nakakakaba, pero hingin mo sa Diyos na tulungan kanyang, bigyan kanyang lakas ng loob para mapuntahan mo yung tao na inilalagay niya sa isip mo. Ang sasabihin mo lang, baka bakante ka sa linggo, sama ka na sa akin. At huwag mo siyang tigilan sa panalangin. I believe, pag ginawa natin yon, magiging patotoo natin yon. Na dati, it's been 25 years na nakaupo na ako sa simbahan. The reason kung bakit tayo hindi pa kinukuha ng Diyos. Kasi hindi papayag ang Diyos na pumunta ka ng langit nang wala ka malang nadalang kaluluwa. Kasi meron tayong doktrina na ayoko naman siyang i-absorb, pero may mga naririnig tayong teaching na somehow pwede naman i-justified, pero as part of motivation lang na hindi ka totoong Kristiyano kung wala kang puso na magdala ng kaluluwa sa Diyos. Kaya lang, magko-conflict naman po yun doon sa principle po, sa concept po na paano yung mga nasa mahihimatay na, yung nasa hospital. Ang sabi ng Romans 10 if you confess with your mouth that Jesus Christ is Lord, and believe that He rose from the dead, you will be saved. Wala naman doon nilagay na, at magdala ka ng kaluluwa, maliligtas ka. Kaya po, sabi ko nga, hindi siya biblically sound doctrine. Kaya lang, part of motivation yon. Kasi, kung pinayagan ka ng Diyos na the moment na maligtas ka, nabuhay ka pa na mahabang taon, baka nga hindi totoong ligtas ka. Tama? Kasi yung mga tao na yun na nakabingit na sa kamatayan, nagrepent sila kasi may taong lumapit sa kanila, nanalangin sila, tinanggap nila si Kristo at namatay na sila, exempted sila doon sa pagdala ng kaluluwa. Parang yung pinako sa krus, nung sinabi niya, Ama, Panginoon, isama mo ako sa paraiso. Sabi ng Lord, today you will be with me in paradise. Namatay na siya. Hindi na niya nagawang gumawa ng mabuti. Pero tayo pong mga, simula nang maligtas tayo, hindi pa tayo namatay physically, nabuhay pa tayo for so many years, baka nga doon pumapasok yung doktrina na to. Baka nga hindi ka ligtas. Baka lang. Ginagamit ko lang ito para i-encourage ko po kayo na patunayan mo na ligtas ka. In what way? By having a heart of bringing soul back to God. Because that's the heart of God. Amen po. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Tayo po tayo lahat.
Let's pray. Hallelujah. Dakilang Diyos, banal at mapagpala. Tunay nga, Panginoon, dalangin namin. Tulungan niyo kami na buksan ang aming mga mata, ang aming mga isip, Lord. At hawiin mo, Panginoon, yung mga a cloud of doubts na inilalagay po ng kaaway. Nang sa gayon, Panginoon, hindi po kami makontento na kami lang po ang ligtas. Kundi Lord, magkaroon po talaga kami, Lord, ng malalim po na conviction sa aming puso. O banal na Espiritu, Ikaw po ang mag-convict po sa amin na talagang hindi kami papayag na matatapos lang kami dito sa lupa na wala kaming nadadalang kaluluwa pabalik sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, help us to open our spiritual eyes, our spiritual understanding. Nang sa gayon, Panginoon, ano man po ang aming kalagayan, ano man po ang aming sitwasyon, nawa Lord, hindi kami maging preoccupied ng mga bagay na mayroon kami. Na yun na lang lagi ang ginagawa namin from time to time. Nakakalimutan na namin ang aming pong trabaho bilang mga ligtas na maging kaisa sa takbuhin, Panginoon, na magdala ng kaluluwa pabalik sa iyo. Lord, tulungan niyo po kami because we want, Lord, we are expecting a great harvest. At hindi po magiging great harvest kung isa lang o dalawa lang po for the entire year, Lord, ang nadadala po namin sa iyo. That is not a great harvest. Hindi significant ang number, Lord, na nadadagdag po na nakakilala sa iyo. Kung 5, 3, 4, 10 lang po. Sa dami po namin, Lord, na nakakilala, we are more than 100, Panginoon, sa bulwagang ito. Kung ang bawat isa sa amin ay magdadala ng isa kahit 1 taon, Panginoon, we are 200. And that's a great harvest. A significant number. Though we are not after with the quantity, pero ang dali naman alagaan yung isa as compared po doon sa 12. Eh Lord, open our eyes, open our ears, open our heart. I-heart surgery mo kami, Panginoon. Nang sa gayon, Lord, magkaroon kami ng malalim na conviction. Sa abot po ng aming makakaya, anumang influence mayroon kami, kung mayroon man, Lord, ay gamitin namin ito para po makapagdala kami ng kaluluwa pabalik sa iyo. Eh Lord, salamat po. Salamat po for reminding us, Lord, sa aming trabaho, na bagaman kami po ay nagdi-devotion, bagaman kami po ay dumadalo sa pagtitipon, nagkakasala pa rin kami because of the sin of omission kapag hindi po kami humahayo at hindi kami nagpapakilala at pinapakilala ka sa ibang tao, Panginoon. We are not bringing to other people the gospel of salvation. Eh Lord, maraming salamat po. Sa iyo po namin lahat ito tinitiwala. And we are expecting, Panginoon, a great harvest before the end of this year in the mighty name of Jesus. Maraming salamat po, Ama. Sa iyo po lamang ang lahat po ng papuri, sa iyong lahat ng kaluwalhatian, kapangyarihan magpakailanman, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi po ng Amen and Amen. Sige po, minsan po nating awitin muli ang kanta na ito. Kahit kailan po ay hindi nagkulang ang Diyos. Amen. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin lagi laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako
po na ang lahat at isang magandang umaga po sa inyong lahat at tayo po ngayon ay dadako na sa ating tithes and offering. So, nais ko pong simulan ang aking challenge at hamon sa umagang ito sa isang kwento. May isang magandang lalaki na may kaya pumunta sa isang mall at tumigil sa isang butik. Linapitan siya ng isang sales lady at sabi sa kanya, "Sir, ano pong may paglilingkod namin sa iyo?" Sabi ng lalaki, "Naghahanap po ako ng magandang pangregalo sa wife ko kasi 37th anniversary na namin. Ano kayang maganda?" Sabi ng sales lady, "Sige po sir, wait lang po." In a few minutes, bumabalik yung babae. "Sir, ito po mabango at malaki. Magugustuhan po ito ng misis nyo." Sabi ng lalaki, "Magkano po?" 3,000. Napakamot yung lalaki sa ulo at wala na bang mas mababa dyan? Sige sir, wait lang po." Sa pangalawang pagkakataon, bumabalik yung sales lady. "Sir, ito po. Latest ito at medyo maliit. Kaya mo na to." Sabi ng lalaki, "Magkano?" 1,500 sir. Napakamot ulit yung lalaki. Sabi po ulit ng lalaki, "Wala na bang mas mura pa?" Okay po sir, wait lang po." Sa pangatlong pagkakataon, bumabalik ulit yung sales lady. "Sir, ito po. Cute at mabango. Kayang-kaya mo na to." Sabi ng lalaki, "Magkano naman?" 750 po, kayang-kaya mo na yan. Napakamot ulit yung lalaki. "Wala na bang mas mura pa?" Sige sir, wait lang po." Sa uling pagkakataon, bumabalik yung sales lady at sabi, "Ano po kaya yung dala ng lalaki? Hulaan niyo po. Lipstick? Alcohol? O taster dahil libre na lang naawa na yata." So ano po, alam niyo po kung ano yung dala ng lalaki, ay ng babae? Salamin. "Sir, ito po salamin. Manalamin po kayo, tingnan niyo po yung sarili niyo." So ano po yung pinupoint ng kwento? Ang pinupoint po dito, minsan, gusto po natin mapasaya yung mahal natin sa buhay, pero ayaw naman natin magsakripisyo para sa kanila. Pwede na to, okay na yan. Yan lang kaya ko Maintindihan naman ako ng Lord. Pero, minsan po, nag-aantay tayo ng sasagutin ng Lord yung mga dinadalangin natin. Pero, ayaw naman natin magbigay ng kalidad at oras sa kanila. Minsan, gusto po natin umani, pero ayaw naman natin magtanim. So, hindi po sa Lord pwede yung ganon. Tandaan po natin, ang lahat ng mayroon po tayo ay pag-aari ng Diyos. Sabi po sa awit 24:1, ang buong daigdig at ang lahat ng mayroon, ang may-ari ay si Yahweh na ating Panginoon. So, mayroon ka pong negosyo na kumikita, mayroon tayong magandang trabaho, kung ano man yung lahat ng mga hari-arian, lahat po ng yan ay galing sa Diyos. Kaya marapat po lamang na hindi po natin pagdamutan ng Diyos. At sabi po sa Kawikaan 3:9, "Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan, at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya rin yung handugan. At sa gayon, kamalig mo'y lagi nang aapaw, sisidlan ng inumin mo ay hindi matutuyan." So praise God po sa kanyang mga pangako. Napakaganda po, di ba? So sa umagang po ito, ibigay natin sa Diyos yung pinaka-the best. And tayo po ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah Lord, hallelujah Jesus, hallelujah Holy Spirit. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa guidance, Panginoon. Salamat po sa protection. Salamat sa good health at sa mga pagpapala, Panginoon. Lord, marapat lang po na Ikaw po ay aming handugan at parangalan.
Dahil ang lahat ng mayroon kami, Panginoon, ay nanggaling po lamang sa iyo, Panginoon. Kaya muli, O God, naririto po kami upang handugan ka, Panginoon, ng aming mga tithes and offering, Panginoon. Lord, pagpalain niyo po ito upang magamit, Panginoon, sa ikalalago ng iyong kingdom, Panginoon. Magamit, O God, sa lahat ng mga pangangailangan ng aming simbahan, Panginoon. Upang sa ganun, Lord, mas marami pang tao, Lord, na mapagpala at makaabot ng iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Ang lahat ng ito ay dalangin namin sa iyo sa pangalan po lamang ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sige po, tayo po ay... Ayan po, pwede na po tayong magkaloob sa Panginoon. Sa mundo ng kadiliman, liwanag ba'y masisilayan? Ang lahat na naliligaw, magkasabay natanaw. Sa labay ng buhay ko, tama ba ang tatahakin? Mga matang nakapiling, ilan ba siya makakapiling? Ang Diyos natin ang ilaw. Pwede po tayo tumayo. Sisilbing liwanag, kaya't itaas ang tinig, ibigay ang lakas, sabay-sabay sabihin, Diyos natin ang ilaw at gabay, buksan ang mga mata, masdan mo ang liwanag niyang huwag matakot, pagkat Diyos natin ang ilaw at gabay, ipakita ang mundo, hanag niya sa buhay mo, tanggalin ang takot at ipadama mo ang pag-ibig ni Kristo, itaas ang dinig, come on! Ipadyak ang mga paa, sabay-sabay sabihin, Diyos natin ang ilaw at gabay ng mga mata, masdan mo ang liwanag niya, huwag matakot, pagkat Diyos natin ang ilaw at gabay. Come on, let's praise the Lord! Hallelujah! Amen. Ayan, praise the Lord. Sige po, makakatayo na po ang bawat isa. At syempre, bigyan ho natin yung pinakamataas at malakas na palakpak para sa ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Pakitingin nga po yung katabi ninyo kung masaya siya. Ayan, masaya po ba? Pakisabi nyo nga sa katabi mo, God bless you. Ayan, ano naman po ang sagot? God bless you too. Sumagot ba yan? Sige po, isa pang malakas na palakpak para sa ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Sige po, tayo pong lahat. Can we all raise our hands to God? Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, taming Ama, banal na Espiritu, magandang umaga po sa inyo. Lord, thank you for reminding us, O God, that we are all created, O God, to produce more fruits, O God. That we are all created, Lord, to bring more souls, O God, for you. Lord, sa oras na to, thank you sapagkat, Lord, patuloy mo kaming nire-remind that it's not enough, O God, for us that we are to accept you as our personal Lord and Savior. Hindi sapat, Panginoong Jesus, na basta ka lang namin tinanggap. Help us, O God, to produce, O God, more souls. Help us, O God, to win more souls. Dumami kami ng mga leaders, O God. Lord, mga mananampalataya na hindi natatakot na maghayag ng iyong salita. We pray, O God, that each and every one of us, O God, Lord, we believe that the seeds that you have sown in each and everyone's heart, O God, we believe, O God, that the seeds that you have planted in each and everyone's heart, Lord, in Jesus' name, Lord, tutubo ito, Panginoon Diyos, ng mayroong malaking pananampalataya. Hindi kami, Lord, mananatili na nakaupo sa bahay-sambahan, O Diyos. Hindi kami mananatili, Panginoon Diyos,
na hindi kami nagdadala ng kaluluwa. Lord, we really wanted to be part, O God, of your kingdom. Lord, we are all soldiers of Christ. And we believe, O God, na ang bawat sundalo ng Panginoong Jesus ay mayroong tamang tapang na maghayag ng kanyang salita. Lord, we pray and declare na ang bawat pamilya na nandito, Panginoon Diyos, Lord, hindi lamang isa o dalawang miyembro ng pamilya ang nasa loob ng tahanan. Kung hindi, Lord, there are 2, 3, more than 5, O God, in Jesus' name. And we pray, Panginoon, na magkaroon kami ng love, Panginoon Diyos, sa amin pong kanya-kanyang miyembro ng pamilya. Lord, bigyan niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon Diyos, ng tamang tapang, hindi lamang ihayag ang iyong salita, but help us to be consistent, O God. Lord, in our devotions every day with you, yung prayer life namin, Panginoon Diyos, mas lalong lumalim. Lord, with all the blessings, provisions that you have given to each and every one, bigyan mo rin kami, Panginoon Diyos, talaga ng pagmamahal na madala namin, Panginoon Diyos, ang aming mga mahal sa buhay. Lord, ang dami niyo pong pagpapala na ipinagkaloob sa aming lahat. Nawa, Panginoon Diyos, the best gift that we could give to you, the best offering that we could give to you is that we can bring more souls for you. Maraming pong salamat. And right now, we are even praying, O God, for Pastor John who shared your word. Continue to bless him, O God, from head to foot. And we pray, O God, that whatever word that would come out from his mouth, Lord, you anoint him, O God. You anoint his lips, O God, in Jesus' name. Lord, let each and every word, O God, na lalabas sa kanyang bibig, it will bring healing, O God, in all aspects, O God, of our lives. Particularly, Lord, ganun din sa kanyang buhay. Cover him, O God, with your precious blood of Jesus. And we pray also, Panginoon Diyos, na pagpalain mo siya, Panginoon Diyos. Ano man ang kanyang ginagawa, lalo't higit, magbibigay lugod, Panginoon Diyos, sa iyo. Lord, you grant the desires of his heart. Lord, ganun din ang bawat isa sa amin na patuloy, O Diyos, na nakinig ng iyong salita, nagpapasok ng iyong salita sa kanilang mga puso. In Jesus' name, tutubo ito, Panginoon, ng mayroong banal na takot sa inyo sa pangalan ni Jesus. Lord, in Jesus' name, magdadala kami ng kaluluwa, Panginoong Jesus. Hindi kami papayag na kami lang ang maliligtas. In Jesus' name, help us, O God, na magkaroon kami ng tunay na pagmamahal, una sa iyo at ganun din sa aming kapwa. Lord, maraming pong salamat. As we temporarily depart, O God, in this place, Lord, may the love of God, the grace of the Lord Jesus Christ, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us all, now and forever, every day. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen, Amen. Yan, tapos na po ang ating pananambahan. Maaari na po natin kamayan ng bawat isa. See you all po ulit next Sunday. God bless us all.